Guys, for today's video, meron po akong nabasang important news na it concerns everyone. It's all about BSP's direction to all banks, e-wallets, and financial institution to move away from one-time PINs. Ano ibig sabihin nito? Kala ko ba secured itong one-time PINs? Yan ang pag-usapan natin today, kung ano nga ba ang directive ng BSP, kung secured ba ang ganitong directive, etc. etc. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so sabi ko nga may bagong directive si BSP na nagsasabi na let's move away from one-time PINs or mga OTPs. Before, ang pagkakasabi sa atin, OTPs are one of the gold standard in terms of security. Before. Yan. So, dati. Pero ngayon, dahil na-overpower na sila ng mga scammers, nakagawa na ng mga tactics itong mga scammers, sabi ni BSP, hindi na to ganun ka-secure. So, let's move away from providing OTP as a security option para sa ating mga accounts. Pero basahin natin yung news coming from Fintech News about this directive ni BSP. Ito yung sabi, BSP mandates server-side biometrics for high-risk banking transaction. Server-side biometric authentication is now recognized as a strong alternative to combat digital fraud under the new anti-scam legislation. The Bangko Sentral ng Pilipinas is directing supervised financial institution to phase out interceptable authentication methods such as SMS, email, OTPs for high-risk transaction and move on to server-side biometrics for authentication. The Anti-Financial Account Scamming Act or the AFASA law, which works under the BSP, officially recognizes that the security biometrics authentication is a robust alternative to the older method. Server-side biometrics validate a customer's identity against centrally stored templates, reducing vulnerabilities like account takeovers or device compromises. However, the BSP warned that centralizing this data creates a high-value target for cyber threats. Consequently, institutions must enforce strict minimum controls, including encrypting biometric templates rather than storing raw images alongside continuous liveliness and deepfake detection. Explain natin ha, in layman's term. So, sabi ni BSP, yung current na security features natin, the OTPs, SMS OTP, email OTP, are prone to be intercepted or pwedeng makuha ng ibang mga bad actors or mga scammers or hackers. Thus, hindi na ganun ka-secure ang paggamit ng OTP. Ngayon, ang sinasabi ni BSP is kailangan ng mag-shift ng authentication to a server-side biometric authentication. Well, it only means that ang mag-authenticate na is yung server ng lending institution mismo. So, ang pinaka-example nito is, di ba, si GCash. Di ba, kapag nagpalit ka ng phone, ililipat mo yung account mo sa GCash, merong face verification. And yung face verification na yon, hindi yan nakadepende dun sa face na ni-register mo sa cellphone mo lang para ma-unlock mo yung phone. Yung face verification na ginagawa mo sa GCash is meron silang save picture mo or save video mo na nakastore sa server ni GCash. Thus, kahit magpalit ka ng cellphone, minamatch ni GCash yung nakikita niya dun sa face verification na ginagawa mo at dun sa nakasave sa server side. Basically, yun ang tinatawag na server authentication. Biometric server authentication. Another example, kay Atome Cash Loan. Ito specific to. Kasi ganun din, meron din silang face verification kung gagamit ka or maglo-loan ka ng Atome Cash Loan. Wherein, yung gagawin mong face verification, imamatch nila yan dun sa records nila sa server side. So basically, somehow masasabi natin na kahit na-compromise yung account mo, kung magre-require naman ng face verification yan, nako-connect pa sa server nila at sila lang mag-validate na, hindi ikaw yan, hindi na mag-go through ang transaction. Hindi katulad ngayon na ang ginagamit na biometrics is yung biometrics ng device. Which really sounds good, di ba? Parang okay siya kasi hindi ka na magiging liable. I think if I'm not mistaken, Mami Yam had an issue with Bilis wherein someone used her Bilis account to do a cash loan.
But as far as I know, na-resolve na yung issue na yan. Pwede maging argument dyan is, sure ba si Bilis na si Mami Yam ang nanghiram? Meron ding liveliness check si Bilis na face verification din kapag magka-cash loan ka. So, yun ba yung same picture or video or yung tao na nag-liveliness check compared dun sa nakalagay sa server side? Thus, mas nagiging secure ang ating mga accounts. So, you can check Mami Yam's video pero alam ko na-resolve na yung issue na yon at hindi naman siya pinagbayad. Ang ganda, di ba? Somehow, mapapanatag na tayo because kung ano yung ni-register nating mukha natin dun sa financial institution na yon, yun lang din ang makaka-access ng accounts natin. Maganda siya pero meron siya mga pain points. Ano yung pain points na sinasabi ko? Unang-una dyan, sabi nga ni BSP, kailangan meron silang robust na security. Bakit? Kasi mag-i-store sila ng sensitive personal information natin sa server side nila. Thus, mahirap silang ma-hack kasi information natin yon pwedeng gamitin ng mga hackers, mga bad actors yan into whatever bad thing na gusto nilang gawin. So, katumbas ng pag-phase out ng OTP, kailangan mag-improve din ang security features ng mga financial institution natin. Yung information natin, such as the biometrics, should always be encrypted. At hindi lang yung nakasave sa folder yung picture natin or yung video natin na anytime na mag-a-access tayo, i-access yung video natin, etc. etc. Walang ganun dapat. Dapat encrypted siya, fully automated yung processing, pag-decrypt or pag-access ng file, etc. etc. Number 2 is, for sure, magkakaroon ng face verification issue. Same thing na nangyari kay GCash dati nung nilabas yung face verification na hindi na-recognize yung muka. Possible na outdated na yung mukha natin dun sa server side nila. Tapos, iba na yung mukha natin ngayon. Let's say, when I open GCash, I'm 18 years old. Right now, I'm 25 years old, di ba? So, malaking changes na yung nangyari. So, yeah, posible yon. Possible din na nagpagupit ka, nagbago ka ng mukha, etc. etc. It's your choice kung anong gusto mong gawin sa mukha mo. Magbabago at magbabago yan. So, kailangan mag-set din sila ng if face verification fails, what's the next thing to do? Pangatlo, hindi lang naman server-side authentication ang nire-require ni BSP. Sabi ni BSP, kailangan daw magdagdag pa ng another layer. Hindi lang itong biometric server-side verification. Kailangan magdagdag pa sila. I'm not sure kung ano ba yung idadagdag nila, but for me, isa sa pinaka-secure na masasabi ko or if I can suggest, yung two-factor authenticator, yung tinatawag nating Google Authenticator or yung Microsoft Authenticator wherein it generates keys every 60 seconds. So, nagpapalit yung keys. Pwede siya yung using the software, yung using the app sa cellphone, or meron din naman mga katulad nito na physical device ang nag-authenticate. Nagkaroon na ako nito before, yung Trezor. Pero meron din iba. If I remember it correctly, si HSBC, meron din ganyang USB na i-insert mo, mag-generate ng code pag magla-login ka sa inyong HSBC account, etc. etc. Sana mag-resort din ang mga financial institution gumamit ng two-factor authenticator na katulad ni Google Authenticator and Microsoft Authenticator or even the hard wallets or cold wallets. Sana gamitin din nila yan. For our question of the day, sa tingin nyo ba this would really help lessen or eliminate scamming na nangyayari sa atin right now? Or for sure, makakapag-isip na naman ang mga scammer and hacker ng other ways to circumvent the system? Ano sa tingin nyo? And let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay ERPFam at ERPFam9399. Sabi po niya ay thanks for the sharing the 11:30 PM payment cut-off date. To avoid interest charge issue, it's on us to pay at least 2 days before the said cut-off. Kay ERPFam at ERPFam9399, shoutout po sa inyo and thank you so much po for appreciating yung content na ginawa ko. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!